Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Ready na si Asher para pumasok. Wala kaming electricity, halos magdamag. Tapos ang inverter namin hindi na charge. Wala kaming internet. Grabe talaga. Ang init. Nakabukas ang mga bintana namin. Natulog kami dito sa sala. Nakabukas ang bintana. Ayun, gumamit kami ng kandila kagabi. Kahapon, nagkaroon ng electricity 2 hours lang, pero yung inverter namin hindi siya na-charge. Hindi ko alam kung problema sa inverter. May problema yata yung inverter namin. Tapos, nagkaroon ng electricity alas 2, tapos namatay din siya. Namatay din siya mga alas 4 siguro. Basta 2 hours lang yung bigay nila tapos wala na. Kahapon 2 hours lang, tapos wala na. Tapos alas 2 ng madaling araw, 4 o'clock yata, wala na rin ulit. Ay sus, nagising na naman. Ay, nagising na naman si Tonton. Ay, lo, morning nap ni Tonton. Habang inaantay namin ang service ni Kuya. See you later, guys. Hello po. Bagong gising po ako. Balik kanina, nung bago umalis si Asher, nagising siya. Ngayon, ang ginawa ko, pinaliguan ko na siya, tapos ibinalik ko siya ng tulog. Ngayon pa lang siya nagising, guys. 11 o'clock yata dito. Medyo mahaba-haba din ang tulog niya. Simula 9, 10, 11. Tama. 9 umalis si Asher, 10, 11. Na 2 oras din. Pinalitan ko ng diaper kasi nagpupo na naman. O pagod ka na? Ha? Yes? You're tired? Tired? Ha? Tired? Kanina pa yan niya dyan nakahiga. Umuurong siya. Tadyak-tadyak kaya yung paa niya. Tadyak-tadyak ng paa niya. Umuurong na siya na ganyan. Umaakyat na siya. O, baba ka ng konti. Ay, baba tayo ng konti. O. Shoo! Baba ng konti. Ay, wala na. Muryot-muryot na. Ayun! Umiyak na ang bata-batuta. Tadyak-tadyak niya. Umurong na naman. Ay. Hello guys, good morning. Happy Monday. So, ito yung morning routine natin. Prepare muna natin si Kuya para ready na siya pagpasok. Bali mag alas 9 na dito. At ang sundo niya ay 9 o'clock, 9:10 ganun. So, mag alas 9 na. So, kailangan na nating bihisan si Kuya Asher. Habang inaantay ko naman na matapos yung aking labahin. Kasi naglalaba kami dahil 2 araw kaming hindi nakapaglaba. Gawa nga ng walang kuryente dito sa amin ng 2.5 araw. So, sana ngayon tuloy-tuloy na yung kuryente natin para makatapos tayo sa ating mga labahin. So, see you! Eksakto naman na pagdating ng sundo ni Asher, natapos naman yung aking labahin. Kaya yan, sampay-sampay muna tayo. And after nito, maglinis na tayo ng ating bahay. At paliliguan ko na rin si Tonton para makakilos tayo ng medyo maluwag-luwag. So, ayan yung mga damit namin ng 2 araw. Halos araw-araw kasi kami naglalaba gawa ng damit ni Tonton at saka damit ni Asher. Pero dahil nga wala kaming kuryente guys ng 2 araw. So ayan, naipon ang damit natin sa washing machine. Buti na lang may electric tayo ngayon kaya nakapaglaba at nakita nyo naman tambak ang aming labahin. Siguro maka 2 salang ako mga labahin ngayon. At salamat naman at umaraw din para madali din tayo makapagpatuyo ng ating mga sinampay. Pero ang madalas kasi, sa bandang hapon, malakas ang hangin at dun siya naulan. Kaya wala man bagyo dito, pero yung hangin sobrang lakas talaga guys. Grabe talaga, ang daming nasira. Pero sana nga natapos na sila sa kanilang mga ginagawa. Kasi lalo na dun sa may jungle, may nadaganan doon ng truck, nadaganan siya ng puno. Kaya siguro medyo natagalan din sila ng pag-aayos ng kuryente ng papunta dito sa amin. Pero sana nga talaga tuloy-tuloy na, lalo't wala kaming inverter kasi pinacharge yung inverter namin ng high voltage kasi mahina yung supply ng kuryente dito sa amin.
parang binigyan lang kami ng supply ng electric para sa ilaw at electric fan, pero hindi siya makapag-charge ng inverter. Kaya dinala ni Asis sa Parsa para i-charge. At yon, tapos na tayong magsampay. Next, nagpaligo ako ng ating bata, ang ating Bebe Loves, at nagiiyak nga siya dyan kasi inaantok na. Kaya gusto ko siyang paliguan, gawa ng ang init ng panahon. Kaya yan, nagiiyak siya. Pero patutulugin ko ito mamaya. At saka padididein ko na rin. 9:30 na dito. So, oras na ng kanyang paliligo at oras na rin ng kanyang pagtulog ulit. Kasi yung tulog niya kanina, morning nap niya lang yun kasi maaga siya nagising. So ayan, kaya nakikita nyo guys, nagngangawa, nagiiyak siya. Inaantok na, sobrang antok niya yan. Kaya ganyan. Pero minsan naman, pag pinapaliguan ko, okay naman siya, hindi naman siya naiyak. Nagkataon lang na kung kailan ko siya binidyo, saka siya nagiiyak ng ganyan. So ayan, magpapadede tayo para makatulog na siya at para makapagsimula na rin tayong maglinis sa ating kabahay. Kailangan nating maglinis-linis ng konti, lalo't may mga bata tayong magagaling din magkalat. Lalo si Asher, kalat niya yung mga laruan niya, pinapaligpit namin minsan naman kami yung nagliligpit, tinutulungan namin siya dahil napapagod na. At yon, ayan na, tapos na siyang dumede at tulog na rin to. Konting lalala lang, ilalagay ko na siya sa kanyang duyan. Ayan o, tulog na. Ganyan siya matulog. Ayaw niya nang nakahiga ng pagtulog ba. Gusto niya yung naka-embrace, nakayakap talaga sa kanya. So, tulog na ang bata. Fresh na yan, medyo mahaba-haba na ang tulog niya. Minsan, ang gising na niya minsan alas 11:30 o di kaya alas 12 para dumede para sa kanyang pananghalian naman. Kaya makakakilos ako, makakapaglinis ako ng kaunti. So, ilalapag ko na to. Ilalapag ko na siya sa kanyang duyan para makapagsimula na rin ako sa aking trabaho. Trabaho ng isang full-time nanay, trabaho sa loob ng bahay, alaga ng bata, linis bahay. Ulam natin ay upo. Meron tayo dito egg paw na chicken. So, ito yung lahok niya. Masarap ang upo, halo ay chicken. So, natutulog na si Babu. Nandun na si Babu. Nakatulog na siya. So, bago ako maglinis ng bahay, bali nagdasting-dasting na ako. Nagluluto muna ako kasi alas 10 na dito. Kaya, nakapagluto na ng kanin. Bali, ulam na lang. So, bago magluto ng, bago ako tapos ng linis-linis dito sa loob ng bahay, magluluto muna ako. Saglit lang naman to. Madali lang naman lutuin to. Kaya, tignan nyo yung itsura ko. ngarag ako sa umaga. Sa umaga talaga yung pinaka-busy na trabaho. After luto, kasi after magluto, after maglinis, ganyan, mga around 11:30, 12 o'clock, medyo, luwag-luwag na tayo ng, medyo pahinga-pahinga na tayo. Ayan, so dalhin natin to sa kusina. At tayo ay magluluto na ng ulam. So, habang inaantay ko na maluto yung ating niluluto, kasi nagisa ko na yung manok. Ngayon, nilagyan ko ng tubig. So, lulutuin ko muna yung manok bago ko ilagay yung upo. So, habang inaantay nga natin, itutuloy ko na yung paglilinis ko dito sa loob ng bahay. Kaysa wala naman akong ginagawa, kaysa nasa kusina ako at binabantayan. So, gagawin ko na rin yung pag-vacuum since kanina natapos na ako sa pagdadusting bago ko pa i-prepare yung pang-ulam nga natin. So, vacuum ako dito para pagdating ni Asis, siya na lang yung magmamap kasi alam nyo naman si Asis ay busy din sa kanyang pamamasada
So, mamaya pagdating nun, sasabihin na naman niya sa akin, buklagyo, bukang bibig nun, buklagyo, nagugutom na daw siya. Kaya, isinasabay ko na rin yung paglilinis at pagluluto since si Babo ay natutulog naman. At saka, natutulog si Babo, nagva-vacuum ako, walang problema guys, kasi okay sa kanya yung tunog ng vacuum. Pag nakakarinig siya ng tunog ng vacuum, mas okay yung pagtulog niya, mas mahimbing yung tulog niya. Siguro parang lalabay sa kanya yung tunog ng vacuum ba. Yun yung sinasabi ko sa nakarang vlog ko. Sabi ng mga doktor, may mga white noise na gusto ng mga baby na parang pampatulog sa kanila. So nagkataon naman yung tunog ng vacuum ay okay naman kay Babo. Kaya walang problema na nagva-vacuum ako kahit na natutulog siya. Hindi talaga siya nagigising. So, ayun, vacuum muna ako habang nagluluto. At see you later everyone. So, ayun guys, kapapatulog ko lang ulit kay Babo, kay Tonton. At katapos ko lang din maligo. So, free na tayo. 2 o'clock, 2:15. Dito, eksakto. Napatulog ko na ulit siya kasi gumising siya kanina ng 11:30, pinadede ko, natulog siya ulit. Tapos nagising siya ngayon lang. Nung natapos na akong naligo, nagising siya, so pinadede ko ulit. Ngayon, kalalapag ko lang ulit sa kanya, natutulog na ulit siya. Pinesto ko siya dito sa may sala. At medyo makakaluwag-luwag na tayo, makapagpahinga-pahinga na tayo ng konti. At mamaya, after 1 hour, dadating na rin si Asher. Yung isa naman ang dadating. At syempre, pagdating ng isa, pahinga-pahinga lang ng konti. Tapos, tuturuan na natin siya sa kanyang homework. Minsan, hindi ko siya tinuturuan. Basta, sinasabi ko lang na, gawin mo na yung assignment mo. After mong gawin yung assignment mo, i-check ko, sabi ko. Kasi sabi ko sa kanya, pag dito sa bahay ako ang teacher mo, ayaw niya. Nag-iyak siya, oh, ayaw ko, hindi kita teacher, mami kita. Sabi niya sa akin. Sabi ko, oo nga, mami mo ako, pero teacher mo pa rin ako pag nandito ka sa bahay, kaya makinig ka. Ayaw niya talaga, hindi siya papayag na teacher daw ako. Ayaw niya pumayag na teacher niya ako. Ang teacher daw niya ay yung teacher niya lang sa school. Basta ako daw ay mami daw niya. Ay, nako, si Asher talaga. Yun, minsan sinasabi ko, gawin mo na yung homework mo, tapos, after mong gawin, ipakita mo sa akin para ma-check ko kung tama o hindi. Yun, nasunod naman siya. Ang haba na ulit ng buhok ko, gusto kong patriman. Hanggang dito ulit. Kahit na malaki mababawas. Ang init At saka minsan wala akong time magsuklay. Minsan talaga hindi ako, lalo yung pagising mo sa umaga, wala, tatanggalin ko lang yung ipit ko, ganun, wala nang suklay, iipitin ko na lang ulit. Nakakapagsuklay na lang ako kapag naligo ako. Pero minsan ang ligo ko sa gabi pa lang ako magsusuklay. Isang buong maghapon, wala akong suklay, guys. So, yun lang yung ating video guys. Yun yung madalas na ginagawa ko dito sa bahay na hindi nyo nakikita kasi minsan hindi ako nag-vlog ng mga ganitong video. Kung ano lang, halimbawa, ang pinapakita ko lang na video sa inyo pag nagbe-bake ako, pag may nagawa akong bagong tinapay, kapag lumabas kami, pag nag-grocery kami. Yun yung madalas kong pinapakita sa inyo. Pero yung madalas na hindi nyo nakikita sa likod ng camera o yung tinatawag nating off-cam, yun yung halos araw-araw na ginagawa ko. Asikasuhin si Asher sa umaga, bihisan si Asher sa umaga habang si Tonton ay natutulog ng kanyang morning nap. Tapos pag alis ni Asher, sampay. Kasi halos everyday nga kami naglalabas. So sampay, paligo kay Tonton, linis ng bahay, luto. Minsan si Asis ang nagluluto kapag wala siyang pasahero na tumatawag. Kasi hindi pumipila si Asis sa Chine Pool. Kung may tatawag lang, dun lang siya pupunta. Ganon. Kasi nga, iniisip nga din kasi niya, may maliit ako, hirap akong kumilos dito sa bahay minsan. Lalo sa hapon. Sa umaga, wala akong problema. Sa umaga talaga wala akong problema kasi yung tulog ni Tonton na andon, okay ang tulog niya. Madalas na nagkakaproblema ako sa hapon, hindi ako makakilos lalo sa pagluluto. Pagluto ng kanin walang problema, pero yung pag-prepare ng ulam lalo sa hapon, yun yung madalas hindi ko magawa. Kasi yung sa hapon talaga doon siya gising.
Kaya sa hapon ako, medyo hirap kumilos. Kaya nga sabi ko kay Asis, kapag wala ka namang pasahero, sabi ko, alas 6 pa lang, tumigil ka na para mag-aalaga man ako kay Tonton, hindi ko alalahanin na magluluto ako ng pagkain namin, ganun. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.